Isang panibagong Sabado na naman mga kaibigan. Ang iba sa atin dyan excited na para sa kanilang semestral break, habang ang iba naman ay totok pa rin sa kanilang pag-aaral para sa kanilang mga finals. Kaibigan, tara, samahan niyo muna ako, ang inyong Kuya Vince, dito where every bite nourishes your soul. Bite Size. Kaibigan, naranasan mo na bang matanong kung sino ang mga magulang mo? O di kaya mapuri ang mga magulang mo dahil sa'yo? Anong tuwa ito para sa mga magulang natin, hindi ba? Nang mabuting balita ay may isang babae mula sa Madla na nagsabing, "Blessed is the womb that carried you and the breast which you nursed." Ngunit sinabihan siya ni Kuya Jess na mapapalad yaong nakikinig at isinasabuhay ang salita ng Diyos. Kaibigan, iyon ang tunay na kahulugan ng blessedness. Whenever you hear God's words, do you reflect upon it or do you just let it pass through your ears? Taliwas sa paniniwalang hindi sinasang-ayunan ni Kuya Jess ang pagkapinagpala ng kanyang ina. He instead reminds us na ang unang disipulo na siyang marapat nating sundin at gawing modelo ay walang iba kundi ang mahal na ina. Nang kanyang marinig ang mensahe ng Diyos mula sa isang anghel, kanya itong pinagnilayan at isinabuhay. Buntis man siya'y hindi siya nagdalawang isip na puntahan at tulungan ang kanyang pinsan na si Santa Elizabeth na nagdadalang tauhin. Kaya nga nang kanyang marinig ang salita ng Diyos, kanya itong isinabuhay ng walang pagdadalawang isip sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan. So it is only fitting that we should always practice charity and care for the betterment of our brothers and sisters. Ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos ang siyang tunay na ganap na kabanalan. Ang hamon sa atin ngayon ay kung paano tayo nakikinig sa salita ng Diyos at kung paano natin ito isinasabuhay.